Celebox. Laking Amerika, ang gwapo at mayamang si Lake Arcangel. Umuwi ng Pilipinas dahil sa pangakong mana ng magulang. Laking gulat niya nang nakaplano na pala ang kasal niya sa babaeng hindi naman niya gusto. Really? Without even asking me? Ipapakasal niyo ako without my consent? Samantala, si Drixie, maganda at talagang kaakit-akit. Upang mabawi ang bahay at lupa, ay pilit na ipinapakasal sa matandang lalaki. Para naman niyo akong binubugaw niyan eh. Papakasalan ko yung lalaking yon, parang tatay ko na eh. Magkukrus ang landas ng parehong pilit ipapakasal sa taong hindi nila mahal. Paano mabubuo ang pagmamahalang nagmula sa isang aksidente? Kakayanin kaya nilang harapin ang bagong mundo na kanilang tatahakin kahit magkaiba man ito? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog ng Inday series. Isang magandang umaga, abala ang lahat ng kasambahay sa malaking mansyon na iyon ng mga Arkanghel. Paano nga naman ay parating na ang bunsong anak ng kilalang mag-asawa na sina Don Archimedes at Doña Leticia. Ang mag-asawang ito ay tanyag ng mga business tycoons mula sa pharmaceutical, consumer goods at real estate ay nangunguna ang mga kumpanya nila. Ang bunsong anak nila ay matagal nang hindi nakauwi sa Pilipinas. Mas pinili kasi nitong mamalagi sa Amerika kahit nakagraduate na ito ng master's degree nito sa Harvard University. Kaya naman nananabik ang mag-asawa sa muling pag-uwi ng anak. Ang bunsong anak na ito ay walang iba kundi si Lake Arcangel, ang pinakagwapo sa tatlong magkakapatid. Madalas pagkamalan ng artista o di kaya modelo dahil sa angking kakisigan nito. Manang, yung mga mebles, siguraduhin yung makintab. Alam niyo naman na germ-free si Lake. Opo, madam. Yung mga pagkain, luto na ba? Anytime ay darating na ang anak ko. Pihadong miss na miss niya na ang mga lutong Pinoy. Mahigit 5 taon din siyang hindi nauwi sa Pilipinas. Kaya sigurado akong sabik na yon. Eh madam, bakit biglaan yata ang uwi ni Sir Lake? Pag-uusisa pa ng kasambahay. Nananabik yun na makita kami ng daddy niya. Kitang-kita naman ang saya sa mga muka ni Doña Leticia. Baka naman madam, sinabi niyo na yung tungkol sa mana niya. Eh di ba allergic nga yun na umuwi dito sa Pinas? Ikaw talaga, Manang? Ang hilig mong mambara. Hindi naman allergic yung anak kong yon. Paano'y wala namang polusyon sa Amerika? Hindi katulad dito. Paglabas mo pa lang ng village langhap mo na ang polusyon. Alam ba ni Sir Lake yung tungkol sa plano niyo ni Don Archimedes? Muling tinapunan ng masamang tingin ni Doña Leticia si Manang. Hay! Ang dami mong satsat, Manang! Pumaroon ka na nga sa kusina at baka masunog yung niluluto mong mechado. Napaismid naman si Manang, sabay napakamot sa batok bago nagtungo ng kusina. Maya-maya naman ay lumapit sa Donya ang kanyang asawa na kanina pa pala nakikinig sa usapan nila ng kasambahay. Mahal, nakakasigurado ka bang matutuwa si Lake sa plano mo? Ito lang ang naiisip kong paraan para umuwi ng Pilipinas ang bunso mo. Ang sabihin sa kanya na ibibigay na natin ang mana niya. Pero ang kasal kay Rona Madrigal, alam ba niya? Napailing naman ang asawa at bumuntong hininga. Ano ka ba naman, Archimedes? Parang hindi mo kilala ang anak mo. Hindi rin magugustuhan ang planong kasal. At saka na, hindi yun uuwi kung sakali. Kaya mas mainam na hindi na muna natin ipaalam sa kanya. Anyway, si Rona ay halatang may gusto kay Lake. Bata pa lang sila. At ngayong dalaga na siya, tsaka naman na magugustuhan din siya ni Lake dahil sa ganda niya. Ikaw ang parang hindi nakakakilala kay Lake. Panigurado ako na hindi niya magugustuhan yan. Kailangan natin ang mga Madrigal para makapag-merge na ang company natin. At ang kasal lang nila Lake at Rona, ang tanging paraan para pumayag sila sa merger. Maintindihan niya ni Lake, lalo pat siya ang magiging CEO. At makukuha niya pa ang lahat ng mana niya.
Hindi naman mahirap mahalin si Rona. Kaya sigurado ako na matatanggap din ito ni Lake. Sana. Naagaw naman ang atensyon ng mag-asawa nang pumasok sa compound ang isang magarang SUV na kulay itim. Huminto sa tapat ng mansyon at doon nga ay marahang bumaba ang isang posturang binata. Sa physics nito ay akalain mong talagang isa itong Hollywood star. Naka-jeans at leather jacket na bagay sa kanya. Lalo pang lumakas ang apil nito sa suot nitong sunglasses. "It's so hot in here." Paunang sabi nito, sabay hinubad ang suot na leather jacket. "Lake? Ikaw na ba yan? Oh, Diyos ko! Ang bunso ko!" Dali-dali namang lumapit ang Donya sa anak at kasunod ay ang mahigpit nitong yakap. "I miss you, iho." Yumakap din pabalik si Lake at saka bumeso sa ina. Kasunod ay lumapit ito sa ama at saka yumakap din at humalik. "You look great, iho. Welcome home." "I miss you both, ma, pa. Nasaan si Kuya River at Kuya Rain?" "Busy with their businesses. Pumasok na tayo at pinaghanda kita ng mga paborito mong pagkain. Nagluto si Manang ng mechado." "Natakam naman ako dyan, ma. But bakit biglaan ba ang pagbibigay niyo ng mana? I'm still busy taking up my doctor's degree." Napaismid naman si Don Archimedes. Kasi anak, kailangan ng may magmamanage din ng real estate natin. And it's about time na makuha mo na ang dapat sa'yo. Ang mga kuya mo, stable na sa mga kumpanya nila. I am getting old. Gusto ko naman bago ako mawala maayos kong ma-turn over sa'yo lahat. Pa, I know you're strong as hell. Hindi ka pa mawawala. Kaya I'm bothered with this immediate meeting. Ma, anong catch? Hindi ako pinanganak kahapon para hindi ko maramdaman na may tinatago kayo sa akin. Nagkatinginan naman ang mag-asawa at tila binabasa ang isip ng isa't isa kung magtatapat ba sila sa anak nila. "Iho, let me be frank. Our real estate business is really declining fast. At ang makakapagsalba na lang dito ay ang merger with Madrigal Company." Napakunot naman si Lake. "Madrigal? Yung company na Tito Zaul?" "Yes, iho. You know, Rona, right? Yung kababata mo. Yung may crush sa'yo noon. Yes, sila nga." Mas lalo namang nagtaka si Lake kung bakit siningit pa ng ina ang tungkol kay Rona. "So, what's the catch?" "Walang problema sa mga Madrigal ang merger. Pero, ang hinihingi lang nila ay isang kondisyon." Nakatitig lang si Lake sa mga magulang nito at naghihintay ng sasabihin. And the only condition na hinihingi nila ay ang may kasal ka kay Rona Madrigal. Nagulantang naman si Lake sa balitang yon. Parang ang nawala bigla ang jet lag niya. "What? And don't tell me, pumayag kayo sa kondisyon nila." Marahang tumango naman ang dalawa. "Really? Without even asking me? Ipapakasal niyo ako without my consent? Kaya ba, bigla niyo akong pinauwi, ma? Pa? You know, I'm busy with my study. Ayokong pumasok sa negosyo niyo na hindi ako handa." "Ang tagal mo nang nag-aaral, Lake. It's time. It's about time to take the lead." "When taking the lead is to marry that Madrigal girl?" "Pag-usapan na lang natin to sa lamesa. Kumain ka muna. Baka nabibigla ka lang, iho." "No, ma. Pag-usapan natin to ngayon." "You are the only hope, iho. Ikaw na lang ang pag-asa para maitawid natin ang real estate business natin. You know how sentimental I am with our real estate. Diyan nagsimula ang lahat, kaya ayokong mawala ito ng basta-basta. Kailangan natin ang mga Madrigal para may angat muli ang negosyo natin. Please, iho." At isa pa, ibang-iba na si Rona ngayon. Panigurado naman na magugustuhan mo siya. Matututunan mo din siyang mahalin. "This is crazy. This is goddamn crazy!" Bugnot ni Lake, sabay muling pumasok sa SUV at nagmaneho papalayo sa mansyon. Samantala, sa kabilang dako ng kamay nilaan. Hayon naman si Drixie, nakakuble sa mayabong na halaman. Pinagtataguan ang may edad na lalaki na kanina pa siya hinahanap.
Ay, hindi ba ako tatantanan ng kumag na to? Bakit ba kasi ako natuntun nito dito sa pinagtatrabahuhan ko? Ay na nga ang sinasabi ko eh. Bakit kinakausap niya yung manager ko? Maya-maya naman ay biglang nag-ring ang cellphone nito. Kaagad naman niya itong sinagot nang makita na mama niya pala ang tumatawag. Hello, ma? Anak, nagkita na ba kayo ni Mr. Ramirez? Ma, seryoso ba talaga? Ikaw pa mismo ang nagreto sa akin sa lalaking yon? Anak, mabait naman yung si Mr. Ramirez. Ma, parang tatay ko na yung si Mr. Ramirez eh. Hoy anak, hindi ah. Wala pang 20 years ang agwat ng edad nyo. At saka, mabait naman yan. Ma, wala akong problema sa pagiging mabait niya. Pero naman ma, hindi naman kayo ang makikisama dyan sa lalaking yan eh. Sana man lang, tinanong niyo muna ako. Ilang araw ng buntot sa akin yan eh. At ngayon, nandito pa sa trabaho. Napaka-judgmental mo naman, Drixie. Panlabas na anyo lang ba ang tinitignan mo? Ma, huwag kang drama queen dyan. Alam mong hindi ako tumitingin sa edad o sa itsura. Ang point ko lang, hindi dapat ikaw ang namimili ng lalaking i-date ko. Matanda na ako, ma. At sa pakikipagrelasyon, dapat una sa lahat ako ang pipili, hindi ikaw. Hindi kayo ni Papa. O sige, kalimutan mo na ang pakikipag-date dyan kay Mr. Ramirez. Hayaan na lang natin na kunin sa atin ang bahay natin at yung buong lupa natin. Hayaan mo na tumira tayo sa kalsada. Kawawa ka naman kasi. Sarkastikong sabi pa ng ina, sabay binaba ang telepono. Pambihirang buhay to. Sabi ko na nga ba eh. Kaya pinipilit ako makipag-date sa mukong na to eh, para pambayad utang. Ay, naiinis na sambit pa ni Drixie. Ang totoo kasi nito ay nakasanla ang bahay at lupa nila kay Mr. Ramirez. Hindi naman lingid sa kaalaman na matagal nang nahuhumaling ang nasa 40 years old na lalaking to sa kanilang anak na si Drixie. Kung kaya, nang magbigay ito ng motibo kung sakaling mamahalin at papakasalan siya ng dalaga, ay wala na silang magiging problema sa bahay at lupa nila. Pilit na umiiwas si Drixie at hindi na nga pumasok sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho. Naglakad ito kung saang direksyon nga siya dinala ng kanyang mga paa. Inabot na siya ng dilim sa kalsada. Puno ng inis ang kalooban niya dahil sa ginawa ng kanyang mga magulang sa kanya. Talaga ba? Pambayad utang? Ako talaga ang magsasakripisyo para sa mga utang nila? Sambit pa niya habang nagpapahinga sa upuan na yon sa labas ng isang convenience store. Hindi ako uuwi sa bahay na yon. Ay nako naman, bakit ba kasi Lord, ako lang ang anak na babae nila mama at papa eh. Nang pagtayo niya sa upuan na yon, ay akma naman ang paglabas sa pinto ng convenience store ng isang nagmamadaling lalaki, ang bumangga sa kanya. Sakto naman na tumapon sa suot ng lalaki ang dala nitong iced coffee. What the? Nako, sorry! Natatarantang sabi ni Drixie habang panay ang puna sa suot ng lalaki. Bumuntong hininga ang lalaki at saglit na pinagmasdan si Drixie. Nakitang-kita niya ang mukhang natataranta. Umiling-iling na lamang siya at banayad na binaba ang kamay ni Drixie mula sa damit niya. It's okay. Sorry talaga, ang ingot ko talaga. I said, it's okay. Next time, tumingin ka sa dinadaanan mo. Maayos na sambit ni Lake. Tila hindi naman nagustuhan ni Drixie ang sinabi ng lalaki dahil tulad niya, hindi din naman nakatingin sa dinadaanan ang lalaki kung kaya't nagkabanggaan sila. Excuse me ha, hindi ka naman din tumitingin sa dinadaanan mo eh, kaya nagkabanggaan tayo. Napaisnig naman ang lalaki at tinignan siya. Nag-cross ang mga mata nila. Dito naman, napagmasdan ni Drixie ang gwapong mukha ng lalaki. Para nga siyang na-hypnotize sa mga titig nito. Kung kaya naman, ilang segundo din siyang hindi nakaimik. Hey! Sabay pitik ng lalaki. Parang natauhan naman si Drixie at nagbalik sa ulirat. I said, okay, I'm sorry. Sabay iling ng lalaki, saka ito dumiretso sa sasakyan nito na nakapark sa harap ng convenience store. Ang lalaking ito ay walang iba kundi si Lake Arcangel. Mula nga sa mansyon ay dumiretso muna ito sa isang convenience store para magpalamig dahil sa init ng ulo nito kanina. Habang nagmamaneho, parang dumami pa ang iniisip ni Lake, ang areglong kasal, ang mana niya,
ang pamumuno niya sa kanilang kumpanya. At hindi nga ba niya matanto, pero parang tumatak sa kanya ang itsura ng babaeng nakabanggaan niya kanina sa convenience store. Clumsy girl. Bulong na lamang niya sa sarili. Medyo napakunot noo siya, ngunit bahagya din siyang napangiti. Ngayon ngang malamig na ang ulo niya, nagbalik siya sa mansyon. Nais niyang makausap ng masinsinan ang mga magulang niya patungkol sa mga plano nila. Pagdating niya sa mansyon ay kaagad siyang sinalubong nila Don Archimedes at Doña Leticia. Halata naman sa mga mukha ng mag-asawa ang pag-aalala. Paano nga naman ngayon lang uuwi ng Pilipinas ang bunso nila ay ganitong tagpo pa ang dadatnan nito. Iho! Sambit ng Donya pagbaba niya ng sasakyan. Sorry, Iho. We're very sorry. Hindi namin inisip ang mararamdaman mo. Nagdesisyon lang kami ng basta-basta na hindi man lang kinukonsulta sa'yo. Tila nga nakapag-isip-isip ang mag-asawa tungkol sa mga pangyayari. Iho, Lake, anak, kung ayaw mong makasal kay Rona Madrigal, it's okay. Hindi ka na namin pipilitin pa ng papa mo. How about the merger? It's okay, Iho. Ang importante ay masaya ka sa desisyon mo. Napailing naman si Lake. Sa puntong to ay tila ba nakapagdesisyon na rin siya. But, ang real estate natin, ang unang kumpanya na tinayo mo pa at alam ko na may sentimental value to para sa'yo. What do you mean? Wala na bang ibang paraan bukod sa kasal? Nagkatinginan naman ang mag-asawa, sabay na pailing sila pareho. Bumuntong hininga naman si Lake at mabigat man sa kanyang loob ay nagsabi ito ng, okay, if this wedding will make the merger successful, I will marry Rona Madrigal. Hati naman ang pakiramdam ng mag-asawa sa kanilang narinig. Masaya sila dahil sa wakas ay matutuloy na ang pag-iisa ng kanilang kumpanya. Ngunit malungkot dahil magsasakripisyo naman ang kagustuhan ng kanilang bunsong anak. Sa kabilang dako, kanina pa bulong ng bulong si Drixie mula kanina sa convenience store. Ngayon nga ay nag-decide na itong umuwi. Tulad ni Lake, hindi rin mawala sa isip ni Drixie ang gwapong muka ng lalaking nakabanggaan niya. Bakit kasi ang luwang-luwang ng daan? Sa dinadaanan ko pa talaga. At nanisip pa nga. Oo nga, mali na ako. Pero nagsorry naman na ako ah. Bulong pa niya habang naglalakad, sabay na pakamot sa ulo. Hay, ang dami ko nang problema sa bahay. Dumagdag pa yung kamote na yon. Napatigil siya. Hala, bakit ko ba iniisip yung lalaking yon? Porket gwapo? Pero in fairness, gwapo naman talaga kasi. Hay, erase. Ilang sandali pa nga ay nakarating na siya sa kanilang bahay. Sa puntong to, maayos na din ang pag-iisip niya. Nakahinga na siya at medyo nawala na nga ang inis sa mga magulang nito. Pagpasok niya sa kanilang bahay, nakita niya doon ang kanyang ina na si Aling Marie at ang tatay niya na si Mang Teban. Mukhang hinihintay ang pagdating niya. Buti at nakauwi ka na. Mag-usap nga tayo, Drixie. Ano po ang dapat nating pag-usapan? Anak, sana lawakan mo ang pag-iisip mo. Mabait naman si Mr. Ramirez. Bumunot ng malalim na paghinga si Drixie at napakamot sa ulo. Anak, bahay at lupa natin ang pinag-uusapan natin dito. Ito ang magiging tahanan ng mga magiging anak niyong magkapatid. Huwag naman nating hayaang mawala to. Alam mo naman, wala naman tayong kakayanan na bayaran to. Simula nang masanla sa atin to. Dahil sa pagkakasakit ng lolo at lola mo, hindi na natin natubos sa mga Ramirez. At ako ang kabayaran? Anak, huwag mo sanang masamain. Hindi ka naman namin ilalagay sa kapahamakan. Kung alam namin na masamang tao yang si Mr. Ramirez, mabait siya at ang tanging hiling lang niya ay ikaw. Drixie, mawawala ang lahat ng pagkakautang natin sa pamilya nila. Basta pumayag ka lang sa gusto niya. Ano ba kasing gusto ng lalaking yan? Date? O sige, makikipag-date ako sa kanya. Nagkatinginan naman ang mag-asawa. Anak, ang gusto ni Mr. Ramirez ay ang makasal kayong dalawa. Parang nawala ng balanse si Drixie sa kanyang narinig. Tama ba siya ng narinig? Handa siyang ipakasal ng kanyang mga magulang
Sa lalaking hindi naman niya mahal? Parang sa TV nga lang nangyayari ang mga bagay na yon. Pero ngayon, totoong buhay na nangyari. At sa kanya pa. Ano po? Sigurado ba kayo dyan, Ma? Anak, tsak na malalagay ka sa maayos kapag naging asawa mo si Mr. Ramirez. Hindi mo na kailangang magtrabaho. Mabubuhay ka na parang prinsesa. Naririnig niyo po ba ang mga sinasabi niyo? Ma? Pa? Parang niyo naman akong binubugaw niyan eh. Huwag mong isipin na ganyan, anak. Maging praktikal na lang tayo. Ang ganitong oportunidad ay hindi basta-basta dumarating. Ang iniisip lang namin ay ang kapakanan mo. Yun lang. At ang bahay na to. Anak, please. Masakit din naman sa amin na ipakasal ka sa lalaking hindi mo gusto. Pero bakit naman ako? Pinilit lang akong ipakasal dito sa papa mo. O bakit nadamay na naman ako? Pero tingnan mo ngayon. Mahal na mahal ko na ang tatay mo. Ang isipin mo na lang, ang positive side, anak. Para naman sa ikabubuti mo to. Sa ikabubuti ng pamilya natin. Sa mga tinuran ng kanyang mga magulang, parang ang naimasmasan na si Drixie. May katotohanan naman ang sinasambit nito. Totoo naman ang mga yon. Kung magiging praktikal lang siya, tiyak naman na magkakaroon siya ng maginhawang buhay sa piling ng mayamang si Mr. Ramirez. Makalipas ang ilang linggo, nakapagdesisyon na si Lick na pakasalan si Rona. Naging kababata niya ito. Totoo naman na maganda ang dalaga. Ngunit kahit anong pilit, wala talagang nararamdaman si Lick para dito. Mabait at edukada si Rona Madrigal bukod sa pagiging maganda nito. Ngunit hindi naman malaman ni Lick kung bakit hindi niya ito magustuhan. Ang nakakapagtaka pa nga ay ang hindi mawala sa isip niyang muka na madalas pumitik sa isip niya, ang babaeng nakabanggaan niya sa convenience store. Hey! Pagkalabit ni Rona kay Lick habang nasa isang dinner party ang dalawa. Yes? Ano ulit yun? I said, okay ka na ba sa July 30 ang kasal natin? Wala namang pakialam si Lick sa kung ano man ang magiging desisyon ng kanika nilang pamilya. Tumangulang siya. Sa kanyang pagtango na hinihintay pala ng lahat ay biglang nagpalakpakan ang lahat. Ang mga magulang ni Lick at ang mga magulang ni Rona. Okay, let's seal it. July 30 is the date. Masayang sabi nito. Madrigal, cheers! Sigaw naman ni Mrs. Madrigal. Cheers! Sabay-sabay naman nasambit ng lahat. Pagkatapos ng salo-salo, nagkaroon naman ng sandali sila Lick at Rona para makapag-usap. Naroon sila sa veranda ng eleganteng restaurant na yon. I know, very hesitant ka sa wedding na to, Lick. Alam ko ang nararamdaman mo. What do you mean? Alam ko na wala ka naman ka-armor sa akin at kasalang to. But let's make it work, okay? Let's talk business. Lahat ng tao ay purely business, no romantic feelings involved. Kunot noon na lang si Lick na nabigla sa mga sinasabi ni Rona sa kanya. Hindi naman kaila sa'yo eh. Na bata pa lang tayo ay patay na ako sa'yo. We're grown up now. Hindi na ako yung batang naghahabol noon. Yes, I still admire you. But never in my wildest dream na i-force kita na pakasalan ako. I still have my dreams. Pero kailangan ng pamilya ko ang business niyo eh. At ang pagkakaalam ko ay kailangan din ng negosyo niyo ang pera naming mga Madrigal. But how about what you feel? Feelings are for losers. Sa mundong ginagalawan natin, Lick, bawal ang mahina, bawal ang puso, dapat utak ang pinapairal dito. Laking gulat ni Lick sa mga naging pahayag ni Rona. Hindi niya akalain na ganito siya pinalaki ng kanyang mga magulang. Have you been in love? Inulit naman ni Rona ang tanong at binato muli sa kanya. Have you been in love? Nagpaulit naman sa tenga niya ang tanong na yon. Dito naman ay parang nasuri niya ang kanyang sarili. Oo nga't hindi pa siya tuluyang umiibig. Dito na-realize niya na parang pareho lang sila ni Rona. Si Rona na natuon ang atensyon sa negosyo. Samantalang siya naman ay natuon sa pag-aaral. Same venue naman ng dinner party na yon. Dumating naman ang mag-anak ni Drixie. Makikita sa mga kilos ng mga ito na tila alangan silang pumasok sa ganoong kaeleganteng restaurant.
Parang nahihiya tuloy sila sa kanilang mga kasuotan. Paano nga naman ay halos naka-formal lahat ng mga customers doon. Doon kasi sila inimbita ni Mr. Ramirez para pag-usapan ang nalalapit na pag-iisang dibdib nila ni Drixie. Oo, sa huli, dala ng sitwasyon ng kanilang pamilya, bumigay din si Drixie. Nagsakripisyo din siya tulad ni Lake. Hayun nga, at pumayag na din siyang magpakasal sa lalaking pinagkakautangan ng pamilya nila. Sinalubong sila ni Mr. Ramirez patungo sa isang reserve area ng restaurant. It's my pleasure to see you all, especially you, beautiful Drixie. Nagpa-reserve na ako ng table. Doon tayo. Nauna maglakad si Mr. Ramirez patungo sa table. Parang pigil naman ang paghakbang ni Drixie. Kinakabahan, natatakot at nanginginig si Drixie. Dahilan naman para mabitawan niya ang hawak niyang clutch bag. Dali-dali niya itong dinampot at nang sakto namang pagbaling niya ay nabangga niya ang isang lalaki. Sorry. Sambit ng lalaki na mabangga ang mga mata nila. Ikaw? Ikaw na naman? What a small world. Nakangiting sabi ni Lake. Drixie! Sigaw naman ng ina. Natuliro naman si Drixie at umiwas ng tingin kay Lake at saka nagmamadaling lumapit sa table na nireserve ni Mr. Ramirez. Sinundan naman siya ng tingin ni Lake, kitang-kita ang ningning sa mga mata nito at ang saya sa magandang ngiti nito. Maya-maya naman ay bigla na lamang umangkla sa kanya si Rona at hinila pabalik sa kanilang table. Mula sa palihim na pagsulyap ni Drixie ay parang bumagsak ang kanyang kalooban nang makita na nakapulupot ang isang magandang dalaga sa lalaking minsang nakabanggaan niya. Teka na pala siya. Sa isip pa niya. Drixie, ano ba yung iniisip mo? Umayos ka nga, ikakasal ka na. Sabi pa niya sa kanyang sarili. Drixie? Muling pagtawag ni Mr. Ramirez sa kanya dahil parang nawala ang atensyon niya. Yes po. Natawa naman si Mr. Ramirez. Huwag mo akong pinopo. Mas nagmumukha naman ako matanda lalo niyan eh. Call me Renz na lang. Pilit ngiti naman ni Drixie. Okay po, Renz. Okay Renz. Ayan, mas magandang pakinggan. Shall we order? Naging magaan naman ang usapan ng lahat at doon ay napagkasunduan ang mga gaganapin sa nalalapit na kasal ng dalawa. At tulad ng kasal nila Lake at Rona, sa July 30 din ang napiling petsa ng kasal nila Mr. Ramirez at Drixie. Siyempre, hindi naman nawala ang paniniguro nila Mang Teban at Aling Marie sa titulo ng kanilang bahay at lupa. Mr. Ramirez, binibigay namin ang basbas namin ng asawa kong si Marie sa'yo. Napakasalan si Drixie. Ang gusto namin ay wag na wag mo siyang sasaktan at paiiyakin kahit isoli pa namin sa'yo ang titulo. No. I will make Drixie the happiest girl in the world. Smile ka nga dyan, Drixie. Isang pilit ng ngiti naman ang ginanti ni Drixie. Dumating na ang July 30, ang petsang hinihintay ng lahat. Ang petsa kung saan sabay na magaganap ang areglong kasal nila Lake at Rona at nila Mr. Ramirez at Drixie. Ang daming ang halos similarity ng kasal na yon bukod sa petsa at halos magkalapit lang din ang simbahan kung saan gaganapin ang kasal. Pasado 9:00 nang magising si Lake. Kanina pa nga siya ginigising ng kanyang mga kapatid na naglaan ng oras para sa kanyang kasal. Ang kuya niyang si River na ngayon ay namumuhay ng masaya kasama si Natasha at si Rain na naikasal naman sa dating mananayaw na si Agnes. Bro, gising na. It's your day. Ito ang araw ng kasal mo. Panggigising ni Rain. Bro, you wouldn't wanna miss it, or do you? Malaman na sabi naman ni River. Mabigat sa loob ni Lake na bumangon. I will marry Rona dahil ako magsasalba sa negosyo. Pasaway kasi kayong dalawa eh. Nagpakasal ka agad kayo eh. Ako tuloy, ang sacrificial son. Nakuha pang magbiro ni Lake. Yan ang napapala mo sa pamamalagi sa Amerika. Wika ni Rain. But do you have any feelings for Rona? Tanong ni River. Marahang umiling si Lake. Kahit konti? Muling umiling si Lake. Mahirap yan bro. Are you sure? Napapakasalan mo si Rona? Sealed na ang lahat eh. Kita mo nga, naayos na nila ang lahat. Ang gagawin ko na nga lang,
is to show up sa simbahan. Bro, I know how dedicated you are. Kaya ka nga nagpapakadalubhasa sa Amerika eh. Actually, naiinggit ako sa drive and determination mo na meron ka. Nakakapagod kaya mag-aral. Pero ikaw, nagtsatsaga ka. Hahayaan mo bang mabaliwala ang pinag-aralan mo ng ilang taon sa Amerika? Para sa isang kasal na hindi mo naman gusto. In the first place, kaya ka nga nag-aral para mapalago ang mga negosyo ng pamilya with all the knowledge that you have. I think, hindi na natin kailangan ng mga madrigal. I agree with you, River. To be honest, ikaw talaga ang pinaka-bright sa atin eh. Kaya nga natatawa kami na handa ka magpakasal ng ganun-ganun na lang. Bobo ka sa part na yan, bro. Natawa naman si Lake sa sinabi ni Rain. Anyway, it's your call. Ikaw ang magde-decide niyan. At alam namin kung ano man ang desisyon mo. It's for the greater good. Okay. Sige na bro, gumaya ka na dyan at hihintayin ka namin sa simbahan. Ang huling usapan na yon ng magkakapatid ay parang naging wake-up call ni Lake. Parang nakapag-isip-isip siya. Parang nabago nga ang una nga niyang desisyon. Lalo na't para sa kanyang mga magulang at para sa kanilang apelido. Heavy traffic ang sumalubong kay Lake patungo sa simbahan. Kanina pa siya tingin ng tingin sa suot na relo. 10:00 ang kasal, ngunit 10:15 na ay naroon pa rin siya sa kahabaan ng Guadalupe. Pag minalas ka nga naman naiwan ko pa pati cellphone ko. Ilang sandali pa ay narating na niya ang street na yon. Hindi niya alam kung anong simbahan gaganapin ang kasal. Dahil sa totoo lang ay wala nga siyang pakialam dito at hinayaan niya na ang mga magulang niya at magulang ni Rona ang mag-ayos ng lahat. Sa pagkakaalala niya ay nasa tamang direksyon na siya. Nang makita niya ang St. Francis Chapel na puno ng bulaklak, nakasiguro siya na yon ang tamang simbahan. Dali-dali siyang nag-park at bumaba ng sasakyan. Bahagyang inayos ang sarili at mabilis na tumakbo sa loob ng simbahan. Nagulat si Drake sa kanyang nakita, ang daming unfamiliar faces sa paligid. Mas nagulat pa siya dahil nakaayos na ang lahat. Hayon, at nauna pa sa altar ang babaeng papakasalan niya. Nakatakip ng belo ang muka. Napakunot noon na lamang siya. Hinanap niya sa paligid ang kanyang mga magulang. Ang kanyang mga kapatid. Wala ni isa doon. Hanggang sa dahan-dahan inangat ng bride ang belo nito. At doon tumambad kay Lake na ibang babae ang nasa altar. Ngunit pamilyar ang babaeng ito. Ito ang babaeng 2 beses niya nang nakabangga. Si Drixie, ang babaeng ito, at maling kasal ang napuntahan ni Lake. Imbes na sarili niyang kasal, hayon, kasal ni Drixie ang napuntahan niya. Napalingon sa kanya ang lahat dahil nasa kalagitnaan na pala ang nagaganap na kasal. Doon na lamang niya nasilayan ang groom na nasa altar din. Sorry, maling kasal pala to. Nauutal na sambit ni Lake, saka siya tumalima at takmang tatakbo papalayo. Ang mas nakakagulat naman ay biglang sumigaw si Drixie. Wait! Nagulat ang mga tao sa paligid. Napatingin kay Drixie. Huminga ng malalim si Drixie at saka hinubad ang belo nito. Nagtaka naman si Lake na napatda din sa pinto ng simbahan. Maya-maya ay bigla na lamang tumakbo si Drixie papalabas ng simbahan. Napailing na lamang si Lake at saka mabilis ding tumakbo papalabas. Natameme ang mga tao sa loob ng simbahan. Na-shock ang lahat. Hayun nga, isang runaway groom at isang runaway bride. Pagdating sa pinto, muling lumingon si Drixie sa lahat. I'm sorry, Ma, Pa! I'm sorry, Mr. Ramirez! Po! At saka siya muling tumakbo papalayo. Magkasunod na tumakbo ang dalawa sa gitna ng abalang highway. Wait! Hoy! Lumingon naman si Lake. I have my own wedding today at late na ako. Bumagsak naman ang balikat ni Drixie. Okay. Tumigil sa pagtakbo si Lake. Malayo na ang dalawa sa simbahan na yon. Lumapit kay Drixie si Drake na nagtatanggal ng suot nitong mataas na stilettos. Oh, bakit ka tumigil sa pagtakbo? Habulin mo yung kasal mo. Wait, ngayon ko lang na-realize na tinakbuhan mo ang sarili mong kasal? Parang ganun na nga. Why? Dahil sa tingin ko, ay ito ang tama. You mean,
Hindi mo mahal yung lalaki? Hindi ko mahal. Bakit ka magpapakasal kung hindi mo mahal? Bakit ka nangingialam? Kasal mo? May kasal ka pang pupuntahan, oh. Ang sarili mong kasal. I'm just bothered. Hindi naman dahil dumating ako, kaya nagbago ang isip mo. Napairap naman si Drixie. Lakas din ang amats mo, no? Hindi porket 2 beses na tayo nagkikita, accidentally. May in love na ako sa'yo. At iwan ko ang sarili kong kasal nang dahil sa'yo? Excuse me? Bakit ka bumubuntot sa akin? Sana, sa ibang direksyon ka tumakbo. Napaisip naman si Drixie. Oo nga naman, sa dami-dami ng pwedeng takbuhan, sa direksyon pa talaga ni Lake. Ewan, basta gusto ko lang tumakbo. Tumakbo ng malayong malayo. Naupo si Drixie sa sahig at pinakalma ang sarili. Naupo din si Lake sa tabi niya. Oh, naupo ka pa. Hinihintay ka na ng bride mo. Ayoko din makasal eh. Wala siya, gaya-gaya. Totoo nga. Hindi balak magpakasal. Aber, bakit naman? Don't tell me. Pinilit ka lang magpakasal? Tumango naman si Lake. Gaya-gaya? Ikaw din? Oo. Hirap no? Hindi mo din mahal? Hindi eh. Ikaw din? Oo. Hindi ko alam kung bakit humantong sa ganito eh. Pinilit ko naman kayanin eh. Pero parang hindi ko kayang panindigan. Ang gusto ng parents ko, magpakasal ako sa lalaking hindi ko gusto. Bilang kabayaran sa pagkakautang at sa pagtubos ng bahay at lupa. Oo, mahal ko ang parents ko. At sa abot ng aking makakaya, tutulong ako. Pero ito yung mabilis na solusyon eh. Praktikal. Sabi nga nila. Nandun na ako eh. Decided na ako. Hindi ko alam kung bakit kanina sa simbahan nung nakita kita na parang natutulero. Parang may magnet na humila sa akin tumakbo din palayo eh. Hindi ko tuloy alam kung tama ba tong desisyon ko. So kasalanan ko nga. Nakangiting sabi ni Lake. Napatawa naman si Drixie. Baka nga. Lake, I am Lake. Biglang nagpakilala naman si Lake. Oo nga pala, hindi pa tayo magkakilala. Ilang beses na tayo nagkita pero hindi pa tayo magkakilala. I'm Drixie. Cute ng name mo. Kasing cute ko, no? Teka. Ikaw, anong kwento mo? Umupo ng komportable sa kalsada si Lake. I am a man, full of ambition. Hanggang sa pauwi na ako ng parents ko dito. Unknowingly, plano pa nila akong ipakasal sa isang madrigal to save the business. Nax, sabi ko na nga ba, alta ka sa syudad eh. Baliw. And then, like you, gusto ko din makatulong talaga to be the sacrificial lamb of the family. I'm fully decided until kanina nung nagkamali ako ng simbahan na pinuntahan ko. Parang ayoko nang siputin ang sarili kong kasal. Ang galing no? Yung mga coincidence natin, parang sinasadya. Yeah, mukha nga. Tumingin si Lake sa mukha ni Drixie. Tulad nung una niya itong nakita, naaakit pa din siya sa angking ganda ng dalaga. Umiwas naman ang tingin si Drixie nang masulyapan niyang nakatitig sa kanya si Lake. Baka hinihintay ka na ng bride mo? Biro niya. Baka hinahanap ka na ng groom-to-be mo. Ganti ng lalaki. Sabay naman na natawa ang dalawa. Wala ka ng plano na magpakita? Hindi ba sila tumatawag sa'yo? Naiwan ko ang cellphone ko eh. At isa pa, sa tingin ko, alam na din nila ang sagot ko. Hindi na ako magpapakasal. I think, tama si na kuya. Tama na this time, sundin ko naman ang nasa puso ko. Lalim ah. Bakit? Na-in-love ka na ba? No? Paano mo susundin ang puso mo? Basta ramdam ko lang na parang sinasabi niya na huwag ituloy. Baka nga, may nilalaan ng destiny na tamang babae na papakasalan ko. At saka muli itong tumingin kay Drixie. Feeling ko din, yan din ang sabi ni Destiny sa akin. Huwag kang magpapakasal dahil may tamang lalaki na handang magpakasal sa'yo. Ngumiti naman si Lake. You know, hindi ako nakakaramdam ng pangamba ngayon. I am at peace. Kasama ka dito. Nakaupo sa gilid ng highway. Naka-formal. I feel so me. Same. Parang nilalaro tayo ng pagkakataon, no? Of all the people, of all the places, of all the circumstances, here we are, both strangers, same fate, same feelings. Sabi nga nila, mas magaan daw mag-share sa stranger. Kaya magaan ang feeling mo sa akin? Yeah,
Gutom lang yan. May alam akong paresa na masarap. Malapit lang dito. Ayos, nagutom nga ako bigla. Tumayo ang dalawa mula sa pagkakaupo. Wait, ayoko nang isuot tong high heels na to. Nagkapaltos na ang mga paa ko eh. Magpapaan na lang ako. Bigla namang pumorma ng bahagyang luhod si Lake sa harapan niya. Anong ginagawa mo? Sumampa ka sa likod ko. Gagi, baka mapagkamalan pa tayong bagong kasal. Natawa naman si Lake. Talaga ba? Sa forma nating to, nakatuksido ako at naka-wedding dress ka. Sa tingin mo, hindi tayo pinagkakamalang ikakasal ng mga dumadaan? Natawa din si Drixie sa sinabi ng binata. Oo nga no? Oh, halika na. Sumampa ka na sa likod ko. Mabigat ako ah. Kahit ganito kanipis ang katawan ko, mabigat ako. At saka ang awkward. Para naman tayo magpo-photoshoot niyan eh. Ano naman? Okay. Maya-maya naman ay nagtanggal din ng sapatos ang binata. Anong ginagawa mo? Nagtatanggal ng sapatos. Magpapaa din. Unfair naman nun. Ikaw lang nakapaa. Baliw! Sa puntong to ay parehong magaan ang loob nila sa isa't isa. Parang ang matagal na silang magkakilala. Suwak na suwak din ang personality nila. Hindi nga ba nila pareho alam pero komportable sila sa company ng bawat isa. Inabot hanggang gabi ang dalawa na magkasama sa kalsada. Mula sa pagkain ng pares hanggang sa mapadpad sa mga parke na suot-suot ang kani-kanilang mga damit pangkasal. Sa mga sandaling yon, hindi nila naisip ang problemang dulot ng hindi nila pagsipot sa kani-kanilang kasal. Basta masaya lang sila sa company ng bawat isa. Habang nagbibiruan sa gitna ng isang parke, bigla naman may isang magarbong sasakyan na huminto at dali-daling bumaba ang sakay nito. Lake! Si River, ang nakakatandang kapatid ni Lake. Kuya River? Grabe ka bro! Pinasakit mo ang ulo naming lahat. Saan ka ba napupunta? Naglakad ito palapit sa kanya at saka inakay. Wait, don't tell me. Naghihintay pa kayong lahat sa simbahan? Sira, hindi no. Nag-alisa na ang lahat. Kanina pa kami tawag ng tawag sa'yo eh. And then we realize na naiwan mo pala sa bahay yung cellphone mo. We got worried kung anong nangyari sa'yo. But deep inside, we knew na hindi ka talaga sisipot sa kasal. But I admire you for that bro. Dinalantang mo ang mga arkanghel at madrigal. Good job. Sabi pa ni River, sabay himas ng ulunan ni Lake. Nakinig lang ako sa inyo ni Kuya Rain. Ba't kasalanan pa namin ngayon ah? Teka, sino yung kasama mo? At bakit naka-wedding dress? Don't tell me. Natawa naman si Lake at Drixie. Hello po, I'm Drixie. At mali po kayo nang iniisip. Hindi ako pinakasalan ng kapatid mo. Nagka-cosplayer lang ako. Charot, mahabang kwento. Ganun ba? Mukhang nag-enjoy sa cosplaying tong kapatid ko ah. Thank you, Drixie. May halong panunukso ang mga ngiting yun ni River. Loko. Natatawang sabi naman ni Lake. O paano? Halika na. Umuwi ka na. At bago pa maging big news ang pagkawala mo, baka tumawag na ng press at mga pulis sina mama at papa. Teka, paano si Drixie? Okay lang ako. Ay sus, don't mind me. Cowboy ako no, kaya kong umuwi mag-isa. Are you sure? I insist. Sabad naman ni Lake. Bro, baka mas malaking balita pa yan kapag nalaman nila na naghatid ka ng babae. Bulong naman na narinig ni Drixie. Tama ang kuya mo, go na. Saka naman hinila ni River ang kapatid papasok ng sasakyan. Pagbaba ng sasakyan ay kinakabahang bumaba si Lake. Pagbukas pa lang ng pinto ay kaagad siyang sinalubong ng kanyang pamilya. What happened? Are you alright? Pag-aalala ng ina. How did you do it? May halong pagkagalit na sabi ng ama. I just don't feel that it's the best thing to do para maisalbang real estate company. Sana, noon pa naisip yan para hindi na natuloy ang kasal. Tama na mahal, nangyari na ang lahat. Tomorrow, I will personally ask for Madrigal's forgiveness. Sorry ma, pa. Nagmamakaawang sambit ni Lake. Niyakap naman siya ng kanyang ina. It's okay, iho. Alam ko na na-pressure ka sa amin. Magpahinga ka na. Iiling-iling naman ang ama.
Galit ito, ngunit mahal niya si Lake, kaya naman sa huli ay puso pa din ang pinairal ng matanda. Sa kabilang banda naman, muling nakakuble sa halamang yun si Drixie. Hinihintay na magpatay ng ilaw ang bahay nila na siyang kanina niya pa sinisipat. Pagpatay na kasi ang ilaw, ibig sabihin ay tulog na ang mga ito. Ilang sandali lang ay nagpatay na nga ng ilaw, hudyat naman ng kanyang pagpasok sa loob. Marahan niyang binuksan ang pinto, iniiwasan niyang gumawa ng kahit anong ingay. Ngunit hindi pa man siya nakakahakbang sa loob, ay bigla na lamang bumukas ang ilaw. Gulat na gulat si Drixie nang masilayan ang mga magulang na nakatayo sa harapan niya sa sala. Gising pa po kayo? At anong disaster na naman tong pinasok mo, Drixie? Anak, anong pumasok sa kokote mo? Bakit mo nagawa yun? Galit na galit si Mr. Ramirez. Ngayon ko lang siya nakitang nagalit ng ganon. At pinapalayas niya na tayo dito sa bahay, Drixie. Anong ginawa mo? Sorry po. Sorry talaga. Pa, hindi lang talaga kaya ng budhi ko na pakasalan si Mr. Ramirez. Hindi ko lubos maisip na papakasamahan ko siya ng habang buhay. Hindi ganun ang buhay na pinangarap ko, Ma. Oo, magiging magaan ang buhay ko. Nakapiling siya. Oo, matutubos na natin tong bahay at lupa. Pero Ma, paano naman ako? All this time, wala akong ginawa kundi ang makatulong sa inyo. Nagpaubaya ako sa pag-aaral para makapagtapos ang mga kuya. Imbes na nag-aaral na nga ako, nagtatrabaho na ako. Kasi gusto ko makatulong sa inyo. Gusto kong kahit papano maging maayos ang buhay natin. Lahat naman ginagawa ko Hindi pa ba sapat yun? Naiiyak na paglalahad ni Drixie. Lumapit naman ang kanyang ama at saka siya inalo. Tahan na. Magulo ang mga isip natin ngayon. Magpalit ka na ng damit at magpahinga. Pag-usapan natin bukas ang mga gagawin natin. Umiiyak na lang din ang kanyang ina. Marahil dala din ng disappointment at frustration sa mga nangyari. Nagising na lamang si Drixie sa sunod-sunod na mga messages na natanggap niya. Nagulat na lang siya dahil hindi naman siya madalas makatanggap ng mensahe ng ganun kaaga. Nagulat na lamang siya nang mag-register ang pangalang Lake Arcangel sa cellphone niya. Oo nga pala, nagpalitan sila ng Facebook account at kagabi ay naging social media friends na sila. Hello, good morning. There are more reasons to smile. Kaya mong harapin ang umagang to. Kaya natin to. Aha! Tuluyang nagising si Drixie sa mga mensaheng yon at napangiti na lamang. Hindi niya ba alam pero kinikilig siya sa mga yon hanggang sa mag-register sa utak niya ang maamong mukha ni Lake Arcangel. Tuluyan nang napalaki ang ngiti niya at halos magpigil pa ng pagtili. In love na ba ako kay Lake? Bulalas niya sa sarili. Bigla siyang umiling. Hindi pwede! Hindi pwede! Hanggang sa magulangtang naman siya sa malalakas na katok sa labas ng kanilang bahay. Hindi siya lumabas ng kanyang silid, bagkus hinayaan niyang ang mga magulang niya ang magbukas ng pinto. Batid niyang si Mr. Ramirez ang nagsisigaw sa labas. Magsilayas na kayo dyan! Wala nang palugit! Sigaw nito. Mr. Ramirez, baka naman pwede pa nating tong pag-usapan. Wala na tayong pag-uusapan. Grabe ang kahiya na binigay ng magaling yung anak sa akin. Mga pare-pareho kayong manggagamit. Palibhasa, mga patay gutom kayo. Dito naman nagpantig ang tenga ni Drixie, kung kaya lumabas na ito ng silid. Hoy! Hindi kami patay gutom Ikaw ang mapang-abuso. Minamalit mo kaming mahihirap. Akala mo, kaya mo na kaming bilhin? Ayan! Ma, Pa, ayan ba ang mabait? Pakitang tao niya lang lahat. Tingin niya pa din sa atin, mga hampas lupa. Bakit? Hindi ba totoo? Pera ko lang naman ang habol niyo sa akin Isaksak mo sa baga mo yung pera mo. Gusto mo, idikdik mo pa dyan sa ulo mong panot. Nanlaki ang mga mata ni Mr. Ramirez sa galit at akmang sasampalin si Drixie, ngunit mabilis namang nakaawat si Mang Teban. Kaagad naman niyang kinuha ang dalawang kamay ng lalaki. Palibhasa malalaki ang braso ng ama, hindi nakaporma pa si Mr. Ramirez. Ibang usapan kapag sinaktan mo ang anak ko. Wag na wag mong kakantiin si Drixie dahil panigurado akong maghahalo ang balat sa tinalupan. Natakot naman si Mr. Ramirez at napaatras. Kapag naabutan ko pa kayo mamayang hapon dito, tatawag na ako ng mga pulis.
para pulasahan kayong mapaalis dito. Sigaw nito bago tumakbo papalayo. Nagyakapan naman ang tatlo pagkatapos ng tagpong yun. Napakawalang hiya pala talaga ng lalaking yun. Hindi ko lubos akalain na ganun siya kabastos. Walang modo. Animal. Mabuti anak, at hindi ka nagpakasal sa kumag na yun. Kung hindi, baka kung anong paghihirap lang ang danasin mo sa poder niya. Paano yan, ma? Pa, saan tayo pupunta? Mawawala na ng tuluyan tong bahay at lupa natin? Hindi na mahalaga yan sa ngayon, anak. Ang importante ay makaharap tayo ng matutuluyan. Kahit pansamantala doon muna sa kuya mo. Drixie anak, patawad ha. Pinilit ka namin sa isang bagay na siguradong ikakapahamak mo. Sorry, anak. Umiiyak na sambit ng ina. Niyakap naman ni Drixie ang mga magulang nito. Wala na yon. Alam ko naman na hindi nyo naman ako ipipilit ipakasal sa kumag na yon kung alam nyo ang tunay na ugali. Mabuti na lang at nakita na natin ang tunay niyang kulay. Sa kabilang banda naman, hayon si Lake at naghihintay naman ng reply mula kay Drixie. Nahalata naman ng kanyang mga magulang ang kakaibang ngiti habang nag-aagahan sila. Why are you smiling? Nag-message ka na ba kay Rona to apologize? Hindi pa. Paniguradong magiging laban tayo ng balita dito at siguradong babagsak na ang real estate company natin. Pa, let me handle this. I'm your son. Hindi ba kayo naniniwala na kakayanin ko? I promise to you na hindi mawawala ang real estate natin. I will do my best para mabawi natin ang losses natin at eventually, may angat ko ang mga sales nito. I promise to you na magiging successful ulit ang negosyo natin. Buong kumpiyansa naman na hinawakan ni Don Archimedes ang balikat ni Lake. Yan naman ang hinihintay ko sa'yo. Na sa'yo na mismo magmula. Nabukal sa loob mo na hawakan ang company natin. I have no doubt in your capabilities, iho. Alam ko naman na kaya mong itaguyod muli ang real estate company natin. But how about the Madrigals? Maya-maya naman ay bigla na lang dumating si Rona. Are you talking to me? Bungad nito. Nagulat naman ang lahat sa pagpasok ni Rona sa kanilang mansyon. Good morning, Tito. Good morning, Tita. Pinapasok ako ni Manang kaya dumiretso na ako dito. Can I have a moment with your son? Natameme naman ang mag-asawa. Tumayo naman ang pusa si Lake at dumiretso sa veranda ng mansyon. Sumunod naman sa kanya si Rona. Narinig na lamang ni Lake na pumapalakpak si Rona. Bravo! How did you do that? Did what? Yung injury ako sa kasal. Saan ka nakakuha ng lakas ng loob? Masyado kitang minaliit. Akala ko, magiging sunod-sunuran ka rin eh. I admire you for that. I'm confused. Hi, Lake. Alam naman natin na forced wedding yon. At kahit pa, may crush ako sa'yo. Eh hindi ko naman gusto na pakasalan mo ako, no? Nawala dyan sa puso mo. Kaya thankful, kasi finally, I will now have my freedom to do what I want. How about your parents? Huwag mo na silang pansinin. Masyado na silang maraming pera. Kaya hindi na nila alam kung saan lulustayin ang pera nila. So, okay lang sa'yo? Wala akong atraso? Okay na okay, Lake. Now, mag-focus ka sa company nyo at humanap ka ng babaeng mamahalin mo. Yung totoong mamahalin. And I will do the same. So what's the plan? Ewan ko sa plano. Basta ako, I will travel around the world to find my Prince Charming. And when I say Prince Charming, prinsipe talaga. O siya, dumaan lang ako dito para magpaalam sa'yo. Salamat at invite mo ako sa totoong kasal mo, ah. Maraming salamat, Rona. Promise, kapag sigurado na ako sa babaeng mamahalin ko habang buhay, i-invite kita sa kasal namin. Go! Kahit nasa ang sulok pa ako ng mundo, pupunta ako. So, bye! Bye, Rona, at salamat. Pagkaalis ni Rona, ay kaagad namang hinagilap ni Lake ang cellphone niya. Paano nga naman, nananabik siya sa reply ni Drixie. Ngunit bigla siyang nanlumo na wala man lang response mula sa dalaga. Pumuntong hininga si Lake at muling nagpadala ng mensahe kay Drixie. How are you? I hope you're okay. Ito ang huling mensahe ni Lake na kanina pa niya pinagmamasdan. Wala pa din paramdam sa kanya si Drixie, kung kaya naman nagsimula na siyang kabahan para sa dalaga. Nang hapong iyon ay abala sina Drixie at mga magulang nito na maglipat ng gamit. Sa tulong ng kanyang kuya
ay pansamantala nga silang dito muna makikitira habang wala pa silang nahahanap na malilipatan. Medyo hesitant kasi noong una ang mga magulang niya dahil may sarili na ring pamilya ang kapatid niyang si Donald. Habang abala sila, ay bigla na lang tinawag si Drixie ng kanyang kapatid na noon ay nasa labas. Drixie, may lalaki naghahanap sa'yo sa labas. Napakunot noon naman si Drixie. Ha? Sino daw? Lake daw. Lake Arcangel? Nanlaki naman ang mga mata ni Drixie nang marinig ang pangalang yon. Kaagad siyang naghagilap ng salamin at dali-daling inayos ang sarili. O bakit para kang naging trumpo dyan? Nako, kaya pala hindi natin mapilit sa kasal tong anak natin. Mukhang may tinitibok na ang puso. Pa, kaibigan ko lang yun. Parang nakikilala ko yung lalaking yun. Sumilip naman sa bintana ang mga magulang niya. Sa kanya ba yung magarang sasakyan sa labas? Ikaw talaga, Marie. Lumabas na naman ang pagkamukhang pera mo. Tignan mo yung muka, hindi yung sasakyan. Esa, maganda naman talaga yung sasakyan. Tama, siya yung lalaki na sumulpot sa kasal ni Drixie. Ayun, sabi ko na nga ba namumukaan ko Ibig sabihin, may relasyon talaga sila ni Drixie. Bigla naman sumingit ang ngayon ay plakadong-plakado na si Drixie. Che, kayo ha? Mga marites kayong lahat. Hindi ko karelasyon yan. Friends ko yan, as in friend. Tabi nga kayo at baka naririnig kayo niyan sa labas Bakit kapag mga friends mo sa work ang bumibisita sa bahay, hindi ka naman nagpapabango at lipstick? Makapal ba, ma? Halata? Oo, halatang may tama ka sa lalaking yan. Mayaman ba yan, anak? Hay, doon na nga kayo sa kusina? Pagkalabas ni Drixie ng pinto, ay tila nagkunwari pa itong nabigla. Oh, anong ginagawa mo dito? Ginulat mo naman ako? Hindi ka kasi nagre-reply sa mga messages ko Kaya nag-aalala ako sa'yo. Lalo na't nakwento mo yung tungkol sa bahay at lupa niyong nakasanla. Nagtanong-tanong ako dun sa inyo. Ang sabi nga, dito daw kayo sa kuya mo sa Tandang Sora pansamantala naninirahan. Bahagya namang kinilig si Drixie dahil sa effort na pinamalas ni Lake. Naku, pasensya ka na ha. Hindi ko na nahahawakan ng cellphone ko At sobrang busy kami sa paglipat. Ikaw, kamusta? Paano mo hinarap yung magiging bride mo dapat? Good. It's all good. Reported ways na maayos ang lahat. Good to hear that. Ikaw, mukhang hindi naging magandang resulta. Oo At least ngayon, kilala na namin ang tunay na pagkatao ng mokong na yon. At isa pa, hindi ako sapilitan na mananatili sa lalaking hindi ko mahal. Mukhang busy pa kayo sa paglilipat Nakaabala yata ako masyado. Hindi no. Gusto mo, tumulong ako sa pag-aayos ng gamit nyo. Don't worry, hindi malikot ang kamay ko. Hala, no need. Kaya na namin to. Bigla namang humiyaw si Aling Marie mula sa loob. Naku! Sana may tumulong sa atin kasi ang hirap-hirap pagbuhat-buhat. Lalo na, matanda na itong may labsteban ko. Napasalo naman ng ulo si Drixie. Pasensya ka na sa mama ko May pagka-itsusera kasi talaga yan I can do it. Bigla namang hinubad ni Lake ang suot nitong long sleeve at doon naman tumambad sa harap ni Drixie ang mga muscles ni Lake at ang chest at abs nito na bakat sa suot nitong slim fit sando. Napalunok na lamang si Drixie habang nakatuon ang mga mata sa katawan ni Lake. Oh, okay, if you insist. Dahil naman doon ay mas lumalim pa ang bonding moment nila ni Drixie. Sa pagkakataong ding yun ay nakilala ng mga magulang niya ang lalaking nagsalba sa kanilang anak sa tiyak na kapahamakan sa piling ni Mr. Ramirez. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, ay naroon sa upuan sa labas ng bahay ang dalawa at nagmimerienda. Alam mo, blessing in disguise talaga ang nangyari sa atin, no? Parang sinadya na masira ang mga kasal natin para magkakilala tayo. Agree. At habang buhay ako magpapasalamat dahil sa kaingotan mo nung araw na yon na pumasok ka sa maling simbahan. Natawa naman ang dalawa. Naging sunod-sunod ang pagbisita ni Lake kay Drixie. Kung hindi sa bahay, dumadalaw din ito sa coffee shop kung saan siya nagtatrabaho. Dahil sa halos araw-araw nilang pagkikita, alam nila sa puso't isip nila na hindi na lang basta pagkakaibigan ang tingin nila sa isa't isa.
Nang gabing yun, ay closing ang shift ni Drixie. Matyaga naman siyang hinihintay ni Lake upang ihatid ito pa uwi. Nagtataka pa siya kung bakit hindi ito bumaba ng sasakyan. Kaya naman, nang palabas na siya, ay kaagad siyang sinurpresa ni Lake. May daladala pa itong bouquet of flowers at chocolates. Nagulat naman si Drixie. O bakit may paganyan? Corny ba? Hindi naman. Kung boyfriend kita, kikiligin ako. Paano kung aminin ko sa'yo na mahal kita? Okay lang ba na maging boyfriend mo ko? Promise, araw-araw kitang pakikiligin. O di push na natin? Ha? Oo na, mahal din kita. Pwedeng-pwede kang maging boyfriend ko. Masayang sabi ni Drixie. Nanlaki naman ang mga mata ni Lake sa narinig at umabot sa tenga ang ngiti nito. Talaga? I love you, Drixie. I love you. Hindi na nga nito napigilang hagkan ang labi ng dalaga. Oh, dahan-dahan sa paghalik ha. I love you too. Naging opisyal na ngang magkasintahan sina Lake at Drixie. Walang kasing saya ang mga puso nila dahil sa wakas, kaya na nilang sagutin ang tanong na have you been in love? Araw-araw nga ay mas tumitibay at umuusbong pa ang pagmamahala nila. Dahil naman napapansin ng mga magulang ni Lake ang pagiging determined nito na palaguin ang real estate company nila at ilang ulit na siyang tinatanong kung sino ang motivation ni Lake sa pagiging hardworking nito. Kaya naman ng gabing yon ay formal niya nang pinakilala si Drixie sa mga magulang niya. So, ikaw palang motivation itong bunso namin. Magandang gabi po. If you don't mind me asking, Iha, saan ka nag-work? Saan ka nag-graduate? Sa mga tanong na yon, ay tila nais niyang malaman ang buong pagkatao ni Drixie. Pa. Pinigilan naman ni Drixie sa pagsasalita si Lake. Isa po akong barista sa isang coffee shop sa QC. At hindi din po ako nakagraduate dahil nag-giveaway po ako sa kapatid ko para makapagtapos ng pag-aaral. Ngayon po, ako ang breadwinner sa amin. Hindi na po ako nakapagtapos dahil madami pa po akong obligasyon sa pamilya ko. Hindi naman po ako nagrereklamo. Masaya po ako na kahit papano ay nabibigyan ko ng konting ginahawa ang mga magulang ko. Huwag po kayong mag-alala. Hindi naman po pera ang dahilan kung bakit ko minahal si Lake eh. Mahal ko po siya dahil sa buong pagkatao niya. At hindi ko po abusuhin ang pagiging mabuti niya. Nakakabilib ka naman, Iha. Huwag mong pansinin itong si Archimedes. Nais niya lang makasiguro na nasa tamang babae si Lake. At sa tingin ko naman, mabuti ang dulot mo sa kanya dahil sa pinapakita ni Lake ngayon. I'm actually want to thank you. Dahil sa'yo, nakita ko ang perseverance ni Lake. Nakita ko na very inspired siya. Napapasaya mo siya. At alam kong nagmamahalan kayong tunay. Napapasaya din po ako ni Lake. Alam ko po na kayang-kaya niyang ibangon ang negosyo niyo dahil sa capabilities niya. Baka gusto mo magtrabaho sa kumpanya. Malaki ang maitutulong mo dito. Sigurado ako. Naku, ayoko naman pong pumasok sa isang bagay na hindi kumpiyansa. Kapag nakaluwag-luwag po ako, ipagpapatuloy ko ang pag-aaral ko. At nang sa gayon, makatulong ako kay Lake sa negosyo niyo. Pwede ka ba naming maging scholar kung gusto mo? Wala ka nang ibang gagastusin. Huwag mong isipin na dahil ito sa awa, Iha. Mukhang may potential ka at alam kong magiging asset ka din ng kumpanya in the future. Tumingin naman si Lake sa kanya at tumango. Naku, kung libre naman po, hindi ko po yan tatanggihan. Pangako ko na lang po na pag-iigihan ko po ang pag-aaral ko at promise po, hindi ko kayo bibiguin. Pagkalipas ng ilang taon, matatag pa din ang relasyon nila Drixie at Lake. Sa tulong ng scholarship ng mga arkanghel ay nakapagtapos si Drixie ng kursong business management. Ni isang kusing ay hindi siya humingi ng tulong kay Lake bagkos ay nagsumikap siya sa trabahong binigay sa kanya sa real estate. Dahil naman sa kanyang pagpupursige, ay natubos nga niya ang bahay at lupa ng pinakamamahal ng kanyang mga magulang. Sa ngayon, ay isa ng sales and marketing manager si Drixie sa real estate company na yon. Dahil naman sa talino at husay ni Lake, ay unti-unting nakabangon ang kumpanya. Nagbalik na nga ang dating ningning ng Arkanghel Real Estate Company. Kinaumagahan, nagmamadaling pumasok sa opisina si Drixie dahil may urgent meeting sila. Kung kaya naman, labis ang pagtataka niya na wala ni isang tao sa loob ng conference room. Wala nga ni isang empleyado sa loob.
Napatingin siya sa kanyang orasan. Pasado 8:00 naman na, bakit kaya wala pang tao? Napakunot na lamang si Drixie at nagtataka kung weekend ba ngayon, hanggang sa marinig niyang nag-ring ang kanyang telepono. Si Lake, tumatawag. Drix, come here. At the rooftop. Dali. Nagulat naman si Drixie dahil sa kakaibang tono na yon ni Lake. Kaya naman, nagmamadali siyang nagtungo sa rooftop ng gusaling yon. Sa pagbukas niya ng pinto, ay tumambad sa kanya ang lahat ng empleyado ng kanilang kumpanya. Napawang nakasuot ng wedding attire. Mga naka-formal lahat. Napansin niya pa at binasa ang karatulang hawak-hawak ng mga empleyado. This is the right wedding? Basa niya. This might be crazy, but this is a crazy wedding. Natatawa naman si Drixie sa mga yon hanggang sa lumabas si Lake na may hawak na red roses at mula sa bulsa ay kinuha nito ang isang maliit na box. Nilabas nito ang laman ng box at doon tumambad ang isang magandang singsing. Maya-maya naman ay nagulat siya sa ingay ng helicopter na dumadaan sa itaas at mas lalo pa siyang nagulat nang makita ang nakasulat sa telang nakatali sa buntot ng helicopter. Will you marry me? Halos mapaiyak si Drixie sa saya na kanyang nararamdaman. Hindi niya lubos akalain na mararamdaman niya ang ganitong kaligayahan. Drix, will you crazily marry me? Lake, I'm crazy for you. That's why, yes, I will marry you. Napatalon naman sa saya si Lake at saka siya sinunggaban ng halik. Yes daw! Ito naman ang hudyat para biglang pumasok ang parents at kapatid niya, kasama pa ang magulang at mga kapatid ni Lake. Napawang mga naka-wedding attire din. Dala-dala naman ng nanay ang belo at sinukob sa kanya. Nagtataka at gulat na gulat naman si Drixie. Hayun nga at dumating na ang pare. Yes, it might sound crazy, pero magpapakasal tayo ngayon. Baliw ka talaga. Baka ibang simbahan ka pa mapadpad eh. Kaya dito ko na dinala ang venue. I love you, Drixie. I love you too, Lake. At doon nga ay muling hinagka ni Lake ang mga labing yon ni Drixie. May mga tagpo sa buhay natin na hindi natin ginusto. May mga pangyayaring pilit nating iniiwasan. Ayaw nating maranasan. Pero minsan, ang mga tagpuring ito ang magiging daan upang matupad ang hangarin ng ating mga puso. Ang hangarin ng ating tadhana. Minsan, sa hindi inaasahang tagpo, doon natin matatagpuan ang pag-ibig na isinulat at nilaan sa atin ng Diyos. Sabi nga sa Jeremiah 29:11, For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. At dyan po nagtatapos ang kwento nila Drixie at Lake. Ako po si Miss Lee, ang inyong tagapagsalaysay. Hanggang sa muli, dito lang sa Inday Series.